oh, makakatrabaho mo yung mga bago. Kaya ikaw nang bahala magpasensya. Ha? Ako? Pasensya? Sino ako? Para tawag-tawa kasi ako. Pag masaya ako, ang ginagawa kong drama. Di ba? Malungkot ka, may problema. Ang gagawin ko, comedy. Hi, I'm Marisa Soriano and this is Rolling Stone Philippines Greatest Hits. Madaling umibig, pero hindi na makakapagpaligaya sa akin. Sasama ko! Hindi! Sasama ko! What schemes did she use to reach for the sky? Kaya ko abutin ng langit, parang bida kontra bida siya doon sa story. Kasi masama talaga siya doon. Simple lang. Bakit? Kasi gusto niya maging mayaman siya. Gusto niya successful na siya kaagad. Marami siyang gusto sa life niya. So akala niya, dahil naging friends niya lahat yung mga, kumbaga, ang sabi niya parang who's who, di ba? Yung mga ganung type. So akala niya, poprotektahan siya or di kaya tutulungan siya, will always be by her side. Hindi naman pala ganun ang pakipag-friendship sa kanila. So marami din siya natutunan doon sa angulo na yon. Pero ang pinakamatindi sa kanya kasi yung angulo na hindi ko hindi ko matanggap na nahulog sa swimming pool, di ba? Si kapatid ni Aga, si Arlene Mulak, siya. Nung nakita ko yung eksena na yun, nung kilala namin, parang ako yung, sa totoo buhay to, siyempre walang nakakaalam nito, di ba? So siyempre parang ako yung nanginig. Sabi ko parang, napakasama niya. Sabi ko, napakasama niya, buhay na yan. Ako yung naggaganon. So sabi ko, buti na naman nakakarinig sa akin. Sabi ko. Kasi kung may makarinig, hoy babae, hindi mo nagbasa ka na ng script. Alam mo, inaano-ano mo dyan. Parang comedy rin yung buhay ko. Kasi nung mga panahon na yon, pagka gumagawa ako ng pelikula sa Regal, alam niyo naman sa isang taon, parang nakakasampung pelikula ako na pinapalabas sa buong taon, di ba? So, pagka ganon, natutuwa sila kasi nagiging part na ako nung storya at nandun ako talaga. Medyo medyo nakakatakot yung panahon na yon dahil hindi lahat ng artista susugal sa ganon. Coming from love teams, yung mga ganyan, yung mga tapos gagawa ka ng isang pelikula na pang baklas mo yun para sa love team, para makapag-solo na kayo kung sino kayo ang Ngayon, natuwa ako kasi it made money. So sabi ko, nakapasa ako. Sabi ko, nakapasa na ako. Sabi ko gano'n, nakakatakot na ito. Yung mga susunod kong gagawin, baka matakot na ako. Sabi ko, pero awa naman ng Diyos. Okay naman. Kaya natuwa ako talaga. Saka bihira ako na masasabi ko na gusto ko agad yung movie. Bihira yun. Tapos meron din silang sa akin na lagi sinasabi na, makakatrabaho mo yung mga bago. Kaya ikaw nang bahala magpasensya. Ha? Ako? Pasensya? Sino ako? Para tawag-tawa kasi ako. Pag sabi, Miss Mary, pasensya ka na. Saan na naman to? Sabi, kasi late ho sila ganito. Hindi naman halata. Kasi nagsushoot naman tayo. Hayaan mo na sila. Ganon. Pero kung nag-iintay ako, 1 hour lang ako mag-iintay. Tapos uwi na ako. Bye-bye. Nice meeting with you. People. Ganun lang. Ayoko nang nasa stress. Gusto ko pa nagtatrabaho kung masaya ako. Kahit mabibigat yung mga eksena. Gusto mo, magagawa mo to kasi ang collaboration kayong lahat. Alam mo, nagtatakang ako, sabi ko, bakit kung kailan di ba, bagong salta ka sa ganitong role, di ba? When I look back, pag masaya ako, ang ginagawa kong drama. Tignan mo naman kung gaano ka-sweet itong nangyari sa life ko, ha? Di ba, malungkot ka, may problema. Ang gagawin ko, comedy. Kasi dalawa lang naman ginagawa ko, drama and comedy. Yun, nagsasalit-salitan lang. Pero nung mga panahon na ang ginagawa ko ay comedy, may problema ako.
napakalaki ng mga problema ko ng mga panahon na yun. Isang babaeng napakaliit lang naman at hindi naman mahahama ang mga bias natin. Hindi ba? Hanggang dito lang ako. Oh, hello, ikaw na. Hindi naman tumatayo, di ba? So parang sabi ko, nako, mahirap talaga ito pala na kailangan babalansihin ko pa na, dapat pag masaya ako, masaya yung pelikula ginagawa ko. Kaya kahit na maging malungkot pa ako, magiging masaya pa rin ako kasi nandun ako sa kwadra ng mga taong gumagawa ng mga pelikulang matitino pero masasaya sila katrabaho. Ako nagbabayad ng ilaw! Ako nagbabayad ng tubig! Get out of my house! I don't need a parasite! And I don't need a part-time wife. Ano ba ito? Well, I don't need a parasite, di ba? Oh, and I don't need a part-time wife. Sabi niya gano'n. Che! Sabi. Crispy yung mga lines no? Maganda. Maganda yung mga linyahan doon. Tsaka, hindi ka masyado mangangapa kasi true to life no nangyayari. May mag-asawa kayo, tapos ito yung dalawa niyong anak. Medyo nagugulo yung mga utak nila sa pag-aaral dahil hindi kayo umayos na dalawang mag-asawa. Hindi ba ganon? Kulang na lang yun ang sabihin ng mga bata sa mukha ninyo, di ba? Sige, pag-away nga kayo, sinabi ba namin sa inyo mag-anak kayo at kami maging anak nyo? Lalo ngayon kami hirap na hirap sa inyo, dahil na nag-aaway kayo. Hindi naman hiningi ng bata, dahil yun ang katwira ko nung araw. Actually. Kasi hindi naman natin sinabi sa kanilang mga magulang na, mag-anak pa kayo na mag-anak, wala, okay lang yung ipapagahat, sige na, mag-anak kayo. Wala namang ganun, di ba? Alam mo, that time, parang nasa set na ako nung nagulat ako na, teka muna, hindi ba asawa ko yung lalaki na yan? Sa totoong buhay? Ba't kasama ko siya? Di ba dapat, ano na naman ang sasabihin mo? Sabi sa akin. Sabi ko, ala naman. Sus, parang natingnan ka lang naman namin ng kahit papano. Ikaw naman, nag-isip ka kagad na may gusto kami lahat sa'yo. Pero kasi, he's very funny pag nasa set, si Edu. Masayahin. Oo, masayahin yun sa set. Kaya, nag-ano kami noon ang mga eksena na kukulan for the day, mabibigat. So parang, tinitignan ko siya. Seryoso. Di ako muna lalapit. Tapos may nakunan lang kami isang maganda na scene. Sabi ko, tinitignan ko na naman siya. Tinignan ako. Sabi ko, okay ka na? Sabi ko, diyan ka na. Mamaya na tayo mag-usap. Nag-aantay kasi ako kung okay na siya, pwede na namin pag-usapan yung eksena ng nakunan, di ba? Hindi ba siya okay? Paano ko kakausapin? Wala. Ganon. Paano na kami naglalaro, di ba? Lalaki na nila ngayon, Kaya si Angelica, yun ang original kong anak na babae. Oo. Kasi naging mag-boyfriend sila ng anak ko. Ako pa daw yung nahiya. Naging mag-boyfriend sila ni Maron. Ayaw nilang pasabi, pero madaldal ako. Oo. Kinikilig ako nung araw. Hindi naman nagkatuluyan. Nakakainis, di ba? Oo, dahil tuwan-tuwa ako. Pag babae kasi, naglalambing-lambing ako. Lost na ako. Thank you, kasi bigay mo na sa bata bago mag-itang ulo ko. Bigay mo. Ganon. Ibigay mo sa bata, ibigay mo. Ganon. Kasi pag babae, wala kasi akong girl. Di ba, 2 goons yung ama-anak ko na batkakang, kaya nakatingala ako. Okay lang yun, walang double chin. So okay lang sa salita ka, di ba? Nakatingala ka talaga. O, ayan. Alam mo naman nila pag hindi ako okay, kasi hindi ko sila nakikita. At hindi ko sila pinapansin. Hindi nila kaya. Oo, mamaya, nakaabang na sila sa kwarto. Mama! Ginagano'n ako. Hindi pa rin ako kumikibo. Hindi nila kaya talaga yun. Ano ka pa? Kasal na tayo. Legal na to. Ha? Ayoko! Ano wag? Ayoko! Mamaya na lang. Hindi pa ako handa. Dahas, Diyos ko. May gali ang dahas. Diyos ko, hirap na hirap namin ginawa namin. Hirap na hirap kami talaga.
Pero it was really a nice movie. Tsaka manginginig ka talaga sa takot doon sa dalawa. Ang gagaling ng Marte, no? Si Goma at saka si Tonton. Actually, pinipilit nila yan sa akin. Kasi nung binasa ko lang, ngayon, ano to? Ang tawag dito? Hindi ko maintindihan eh. Alam mo, maintindihan mo lang yung movie pag pumasok si Direk Cheetor sa editing, tapos pag tapos na siya mag-edit, let's say yung para sa trailer lang, kuyari from scratch nun, di ba? Magpapadala kay mother, kaya padala. Hindi pa rin hindi, ganito. So finally, lampu na. So lampu na, papanood sa amin. Wow, ang ganda. May ganon. Direk, bakit yung hindi mo sinama yung ganito. Hindi nga pwede kasi nga, di ba, ganito, ganyan, ganon. Ganon yung ganon, pero hindi nag-aaway yun, Ganon lang talagang mag-usap. Tapos, ang ganda nung trailer. Kasi si Direk Chito na yung umupo at alam niya yung gusto niyang gawin, Siya talaga yung nag-direct. Kaya talaga siya talaga dapat mag-edit. Ang ganda nung lumabas na sila. Sabi ko, maganda nangyayari pag lumalabas ka pala ng editing. Sabi niya, ano na naman ang gusto mo sabihin yun? Sabi ko, wala lang. Nako, if your director is Chito Ronyo, hindi mo makakalimutan. Ang lines mo, ang role mo, hindi mo makakalimutan. Promise. Kasi eventually, after doing something like that, yung may mga, may pinuntahan yung storya. Talaga, may pinuntahan. Abangan mo. Kasi gusto ko, hindi na may pinuntahan. Talagang may storya. Hindi talaga. Ma, imbes na yun yung inaatupag natin, ba't di natin pag-usapan yung treatment plan ninyo? Yes, mag-schedule tayo ng chemo, ma. Nag-enjoy talaga ako sobra doon sa movie na yun. Kasi hindi ko akalain na bukod sa ang gagwapo ng mga anak ko, ang gagaling nila. Sobra sila ganun. So, napapayak ako minsan dahil sabi ko, napaka-bless ko naman, nakatrabaho ko itong mga bata ko na talagang alam mo naman kung sino sila na ngayon, hindi ba? At the same time, meron pa rin sila ng disiplinang tinatawag. Yung tatlong lalaki ko, Diyos ko, iba-iba ng galing yun, Sinasabi ko na sa inyo, ngayon pa lang. Kailangan alam mo na. Kasi, number 1, sweet sila. Sobra. Si Joshua, nag-tape kami ng show ko, yung vlog ko. Nag-umpisa yun dahil in-introduce ko siya. Tapos doon, magka-holding hands na kami kasi kinuha na yung kamay ko. Akala mo ba natanggal yung holding hands na yan? Hanggang sa natapos yung interview, magka-holding hands kami. Hindi ko naman alam na ganun sila ka-sweet, di ba? Ako yung natutunaw ako pagka ganun yung mga bata. Nawawala ko sa sarili ko at yung isang doon yung prinsesita namin, si Belle. Isa pa yun na pag yumakap na sila, mama naman pag gumano na, ibigay na ang gusto, dali. Ang daling kausap ng nanay, di ba? Mama naman yun ang sinabi ng bata, di ba? Ibigay na ang gusto ng bata, dalian nyo. Ganon, di ba? Kaya masaya. Ang saya-saya namin. Kaya sobra akong happy, napaka-bless ko nung ginawa ko yung movie na yun. You have to be honest. You cannot not Kasi people knows if you're just acting it out or you're really there. And parang walang iniwan doon sa sinabi nila na, ikaw hindi mo nararamdaman Anong ginagawa mo dyan? Ito din ang ginagawa ko dito, umuwi na tayo. Ganun na sila ngayon, di ba? Masasakit. Pero talaga, napaka-judgmental talaga ng tao. Yun talaga masakit doon. Kasi hindi ka naman, kunyari, hindi ka nila kilala, pero andyan ka, nakapost ka. Ang dami na nilang script na nagawa doon. At pag halimbawa isang kasama natin, naging swerte, o nanalo ng chuchu, whatever, di ba? Tumaas ang sahod, o whatever. Naku, hindi naman dapat tinataas sa sahod niya. Napakababaero yan, ganito ganyan, ganito ganon. Maraming ganon. Diba? Imbis na, makakatulong ng malaki kay paring channeling yan, diba? Kasi, mahirap ang buhay ngayon. Diba? Yung ganon, pero hindi na naman ako makuha, matuwa para sa
kasiyahan ng iba. Ang hirap. Ba't gano'n, no? Kagaya ni JK, di ba, doon sa movie, nakatira siya sa akin, sa nanay niya. So, yung asawa niya, plus yung anak nila, edi, ako na lang may sagot no. Ganon yung reality ng life natin, di ba, dito sa Pilipinas. Ganon naman talaga. O, yung sa nag-abroad. O, siyempre, nanay ka, naging naging successful. Hindi totoo. Di ba? Sinungaling si baby. Hindi siya nagsabi ng truth. Kasi, hindi naman talaga lumago ba yung pinakikita niya doon? Hindi naman, di ba? So, pero dahil ang nanay ganun, lagi mong talaga ipagtatanggol yung anak mo. Totoo yun eh. Para saan yan, Daddy? Sa birthday mo. Daddy naman, Daddy pa birthday ko eh. Well, good time mo yung mga kaklase mong puro mata pobre. Pakanin mo sa mahal na restaurant. Ayan ang laklaki nila lahat yan. Sa akin na to lahat? Sige, sa'yo lahat yan. Thank you! I love you, Daddy! Ayoko nang nilakas. Actually kasi ever since yung gusto ko na comedy, ganong klaseng comedy, yung pambata pa, pwede. Kahit bata, pwede. Kasi pwede ka naman talaga magpatawa. Hindi mo naman kailangan nananakit ka pa ng kapwa mo para magpatawa ka lang. Hindi mo rin naman kailangan gumamit ng toilet humor para lang makapagpatawa ka. Kasi pwede ka lang nakakatawa. Tumawa ka lang ng tumawa, nakatayo ka dyan. Pag di sila natawa, ewan ko. Hindi mami sa luka-luka dito. Ang sakit na lang siya, kaya pa tumigil nakakatawa. Pag si Shirley na ang magsasalita sa daddy niya, asahan mo, meron na naman sila dalawang mag-daddy na pinagtatalunan. Tapos sabi, Daddy, yung kapatid, yung classmate ko, ano na naman, sabi ni Daddy. Wala lang, yung bagong bag niya eh. Ako naman, 2 taon na yung bag ko, hindi pa natin napapalitan. Mga ganon. Sabi niya, sige na, kaya mo. Pag magkapera ako, bibili kita ng bagong bag. Buhay pa kaya ako noon. Siyempre kasi isang maliit na matan, parang lolang maliit ako dun eh. Di ba lolang maliit? Na pag may sinabi, buhay pa kaya ako noon. Parang siya lang, kalitin siya, di ba may angas na ganon. Eh, kakapraso, hindi mo mukhang garapata lang. Ganon lang yung, ganon lang classic comment. Wholesome. Kasi mas marami tayong kikitain sa takilya pag wholesome, di ba? So, hindi kami nagbabasa ng script. Wala kami script. Uy, ba't kanya? Tagal-tagal walang script. Eh, hindi naman talaga uso ang script. Isa lang ang script ang nihawak director. Yes. At yung script niya, pag binuksan mo, ano ba to? Synopsis ba to? Ano ba tawag dito? Parang summary na may dialogue na kasama. Ganon gumawa ng script si Tatay Ading. Kaya yung dialogue mo nandun. Pero pag habang binabasa mo, nawawala yung mga dialogue pero puta sitwasyon ng sitwasyon yung pupuntahan mo. Ganon. Bagong sitwasyon. Siya lang nag-iisip ano yung dialogue nila. So yung director lang nag-iisip ano yung sasagot namin. Kaya alam na alam mo pag ikaw na eh. Kasi sila nakatingin sa'yo. Mag-dialogue ka na, Shirley. Kasi, di ba pag, alanta, pag hindi mo alam yung dialogue mo, uli-uli ka na. Ang daming ganyan si Kuya Rolly. Marami siyang ganon. Kasi nga hindi nakikibase pag nandiyan na si Tatay Ade. So, ang dami ko naman dialogue. Nangingitim. Marami. Para si Buboy. Ang galing-galing ko silang busitin sa set talaga. Madami kami na nagawa na films hanggang sa nag-artista din ako doon sa movie ni Lotiski at saka ni Daddy Dolphy. Yung Darna. May Darna si Daddy. Darna? Ganun lang. Sayang. Di ba? Ang cute-cute. Tapos, siya yung magiging Darna. Tapos pag totoo si Lotis na, Darna! Gaganyan siya. Ganda, di ba? Pero pag si Daddy, Darna. Ganun lang si Daddy. Parang kam na. Parang tuwag-tuwag talaga ako pag si Daddy. Ang Daddy naman, hindi naman mahiling mapatawa yan eh. Pero nakakatawa kasi siya, hindi niya alam. Na hindi, Dad, sabi niya, bakit naman ginawa ko? Sabi niya, yun naman, wala kang ginawa, Dad.
Tawa lang kami ng tawa sa kanya kasi ang cute-cute ni Daddy. Tapos meron pa siya, Daddy, panoorin mo ako dyan. Panoorin mo. Well, ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan ang itsura mo? Bakit di ba ako maganda? Kamukha mo si Silvia Torre. Ano nangyari sa mukha mo? Sa buhok mo? Ginagaya mo ba siya? Sa akin. Nakakainis, di ba? Yun. Kaya masaya kami palagi. Yun ang mamimiss ko talaga. Pero nakakaalam lang nito si Eric, yung kapatid ko, tsaka si Epi. Napaghawa, alam mo, nagkukwento kami ganyan. Tapos nag-umpisa siya magkwento kay Daddy. Tatayo na ako. Kasi iiyak na ako. Oo. Alam nila yun. Kasi, pwede ba talaga may alam, pag-uusapan talaga natin. Pwede palitan na natin, pag-uusapan natin. Hindi ko na kaya, Eric. Pero umiyak na ako. Hindi ko na kaya, Eric. Umiyak na ako. Pagpatuloy ka maging magpakumbaba palagi. Yan ang tatay ko nagsabi. Bakit parang ang dad ng pagkasabi mo sa akin? O ano na naman? Ang sabi sa akin. Ba't parang kailangan ko magpakabuti ako para sama-sama ako na ano. Tigilan mo ako dyan, bougie. Sabi kay Daddy. Pag maarte pa lang ako ng gano'n, ina-active ko ba na siya? Palpalagan ako. Kaya nakakatawa kami. Kaya sabi nila, kasi ako product ako ng broken family. Pero sabi ko, oy, ante ka muna ha. Oo, product ako ng broken family. Alam ko yung story ng ganyan. Ako, napakahirap, di ba? Mag-uusap na lang sila, patatanong pa sa'yo. O, pag sumagot, sa'yo din sasagot, o, ikaw, babalik ka doon. Sasabihin mo lang, para kang taga, di ba? Okay. Ang hirap nung gano'n. Hindi naman porket ako ay produkto ng broken family, ibig sabihin na hindi ko na alam kung anong pakiramdam at ang nararamdaman ng mayroon kang buo ang pamilya mo. Alam ko din yung feeling na yun, na buo ang pamilya ko dahil sa John and Marcia.